Yo mga pinsan, goods ba tayo dyan? Ating babalikan ang istorya ng 2004 Team USA na itinuturing na isa sa pinakamahinang team na binuo ng Amerika para sumabak sa pandaigdigang kompetisyon ng basketball, na kahit na sobrang lakas ng lineup ay tinatalo lamang ng kanilang mga kalaban na malayo sa kanilang inaasahan. Ang Team USA ay madalas na dominante sa mga international competition dahil halos ng magagaling sa mundo ay nandito na. Pero kakaiba itong binuo ng Team USA noong 2004. Sobrang daming tao sa buong mundo ang nagulat sa mga nangyari. Dahil nga kasi simula noong 1992, simula ng payagan na ang mga NBA players na maglaro sa Olympics ay ni minsan ay hindi pa natalo ang Team USA. At madalas nga nilang napasuhin na tambakan lang ang kalaban. Noong nagdaro nga si Jordan dito ay may mga player sa ibang kalaban ng mga bansa ang nagsasabi na okay lang silang matalo. Basta makalaro at makapagpa-picture lang sila sa mga player ng Team USA ay ayos na. Noong 2004 nga ay bumuo ng mga NBA players na binubuo ng kombinasyon ng mga veterano at mga batang superstar. At ito nga ang nasa lineup nila ng panahong yon: Carmelo Anthony, Carlos Boozer, Tim Duncan, Allen Iverson, LeBron James, Stephon Marbury, Richard Jefferson, Lamar Odom, Sean Marion, Amar'e Stoudemire, Emeka Okafor at Dwyane Wade. Nang mga panahong yan, sila Duncan at Iverson at Marbury ay sobrang sikat na sa buong mundo dahil yan nga ay ang peak ng kanilang kagalingan sa basketball. Habang sina LeBron, Wade at Anthony naman ay mga bata pa lang na nagsisimula pa lang gumawa ng ingay sa mundo ng basketball, mga pinsan. Pero kahit nga mga bata pa ang mga player na ito, hindi nila pwedeng gawing rason ito. Dahil ang ibang team naman ay meron lamang isa o dalawang NBA player lamang sa team. Ang isa pang araw tinuturing nilang dahilan ng pagka-olats nila sa torneyong iyon ay dahil daw sa kakulangan sa preparasyon. Kaya di raw nag-gel lang maayos ang buong team. Wow, parang ganyan din ang excuse ni Choke Reyes pag natatalo ah. Ang isa pa talagang nakikitang dahilan ng mga eksperto ay di talaga ganun kaganda ang pagkakabuo ng team nila. Dahil nga wala silang pure point guard na kayang magpaganda ng opensa ng koponan. Lahat kasi nga ng nasa team na ito ay halos lahat ay pure scorer, maliban na lang kina LeBron at Odom, na kilala rin bilang isang magaling na playmaker. Pero nung mga taon na ito ay napakabata pa nila at kulang pa sila sa eksperyensya. At alam naman natin na pagdating sa mga international games ay iba ang klase ng laro dito, more on ball movement at man movement. Di gaya ng nakasanayan nila sa NBA na more on isolation play at talento laban sa talento talaga. Kinulang din sila sa shooter dahil nga sa buong lineup nila ay si Carmelo lamang ang may pinakamataas na percentage pagdating sa mga mid-range at 3-point shot. Sa unang laro nga nila kalaban ng Puerto Rico na nung time na yon ay mayroon lang isang NBA player sa lineup. Iyan ay si Carlos Arroyo, na kilala naman natin na isa lamang role player noon sa NBA. Nang mga panahong yon ay naglalaro siya para sa Utah Jazz bilang isang backup point guard lang. Pero ang kanyang kamatchup ay sobrang sikat na NBA superstar na sina Allen Iverson at Stephon Marbury. Ngunit kahit di ganon kaputok ang pangalan niya sa NBA, siya naman ay isa sa mga veterano pagdating sa mga international games. Kaya naman sa paghaharap nila noon ay tinambakan lamang nila ang USA sa score na 92-73 pabor sa Puerto Rico. Sa laro ngang ito ay nagbida si Carlos Arroyo ng 24 points at 7 assists at pinagmukhang mga bagito pa sila Iverson at Marbury sa laban na iyon. Sa sumunod ngang dalawang laro ng Team USA ay nanalo sa bansang Greece at Australia. Pero sa dalawang panalo nilang yon ay dikit lamang ang laban na di humigit sa 10 puntos ang lamang nila sa kanilang kalaban. Na malayo ang ine-expect ng mga tao na tatambakan lamang nila ito dahil nga ang mga bansang ito ay wala pang mga NBA player sa kanilang team ng mga panahong ito. Pero sa kanilang pang-apat na laro ay muli silang tinalo ng bansang Lithuania sa score na 94-90. Isang magandang opensa at team defense ang pinakita ng Lithuania para durugin ang Team USA. Pero dahil sa kanilang dalawang panalo ay nagawa pa rin nilang makapasok sa semifinals. Pero ang nakaharap nila doon ay ang bansang Argentina na binubuo ng mga aspiring NBA players at nandito rin ang prime noong si Ginobili. At dito nga ay tinalo sila ng Argentina na pinangunahan ni Mr. Eurostep
nang kumamada ito ng 29 points. At kinalaunan nga ay ang Argentina nga rin nang nanalo ng gold medal sa Olympics na yon. Ang Team USA naman ay nagkasya lamang sa bronze medal na lubang kinadismayan ng mga fans ng USA. Nagbigay nga noon ng pahayag ang batang si Carmelo Anthony ay isa ito sa pinakamasakit na pangyayari sa buong basketball career niya. Dahil nga nasobrahan sa expectation ng mga tao sa team na binuon nga nila. Pero sila ay nalagay lamang sa ikatlong posisyon sa Olympics. Kaya nga napagpasyahan na nga lang din niyang i-auction ng bronze medal na nakuha niya dito. At bago matapos ang video na ito mga pinsan ay maglalambing muna ako sa inyo ng isang like, comment, share at subscribe mga pinsan para maging updated kayo sa mga susunod nating video. At iyan nga mga pinsan ang kwento ng 2004 Dream Team sa Olympics at kung paano sila tinambakan ng mga hindi kilalang player sa buong mundo. Kung meron kayong mga komento o suhestyon, pakisulat na lang sa comment section. Hanggang dito na lang ulit mga pinsan. Hanggang sa muli. Paalam!